Magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito. So ngayong araw po ang arraignment ni Kibuloy sa kanyang, actually dalawang kaso po ito eh. Yung isa ay yung diyan sa Pasig nga na hawak nito ni ng DDS ng judge, si Reynalda Estacio Montesa. Tapos meron pa sa Quezon City, yun ata yung kasong rape. Kaya lang yun naman, hindi na po siya kailangan dalhin. Video conferencing. High-tech po ang Quezon City. So, video conferencing ang gagawin. So, nasa Camp Crame na sa mga oras na ito si Kibuloy. At kanina hong alauna nitong araw na to, ngayon, ay nag-arraignment na rin si Kibuloy. So, wala hong balita kung si Kibuloy po ay umamin ng guilty o palagay ko po, kapag hindi ho, ganito yan kapag ka-arraignment, ito yung tatanungin ka ng judge. Brad? Guilty ba or not guilty? Pag hindi po nagsalita yung tao, tahimik lang, nakaganon. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako sasagot. Ako iimik. Tanongin judge, guilty or not guilty? Bahala ka sa buhay mo. Aywan. So automatic po, yung judge ang magpapasok ng not guilty. Okay? Dahil hindi po siya sumasagot, then pasok mo natin dito for the record, not guilty. So ngayon, ito po ngayon. Kapag nagka-arraignment, pag nagka-arraignment na, ito yung nanunumpa ka na sabihin mo totoo lamang, pawang katotohanan, at saka yung guilty or not guilty, mga kababayan, kapag tumakas po ang isang akusado o itinakas si Kibuloy, tuloy-tuloy pong uusad ang kaso. Okay, uusad yan. Yan ho yung tinatawag na trial in absentia. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagdinig kahit absent siya. Kaya, okay? Ganoon lang po yung madaling tandaan. Trial in absentia kasi after ng arraignment, humuslit ang akusado. So, trial in absentia. Trial, pagdinig, kahit absent siya. Okay? Nag-not guilty, lakas ng loob lakas pa ng loob ni Kibuloy, nag-not guilty. So ito ho, para humapanood ng mga DDS na nagsasabi na ingatan nyo si Pastor, defend Pastor Kibuloy, watch this. Gano po siya iningatan ng ating gobyerno. Ito po graduation pa yan. Ayan balot na balot po si Kibuloy, may helmet pa. So, naka-bulletproof po yan. Binti lang ang pwedeng barilin dyan. Tignan nyo gaano karami ho yung mga kapulisan na yan. Baka nasa 500 yan o 1,000. Estimate ko lang yun. Bakit nung maraming pulis na pumunta doon sa KOJC, galit na galit yung mga taga KOJC? Bakit kayo magagalit? Ngayon kayo magalit. Sabihin nyo, tanggalin yung mga pulis sa paligid ni Pastor. Dapat walang pulis. Tama po ba? Kasi nung nasa Davao City yung mga pulis, ayaw nila na may pulis. Dapat daw barangay captain lang, 2 kagawad, tapos yung magsiserve lang, yung taga-sheriff lang ng korte o kung sino yung taga-serve nila ng warrant of arrest. Yun lang ang bubuo ng arresting office, ng arresting team. Mga 5 katao lang, so ganyan, less than 10. As if naman, mabitbit nila si Kibuloy doon palabas. At kung mabitbit nila si Kibuloy, baka sa labas pa lang ng pinto yan ng kung saan gusali doon sa KOJC, agawin na yan, di ba? At mapatay na itong arresting team ng mga kulto. At baka doon na sila lutuin. Doon na sila ibaon sa KOJC compound. Maging na silang mga fertilizer. Di ba? Dito ho, maraming pulis na namang nagbabantay. Bakit hindi po ito kinukundina ng mga taga-KOJC at ng mga vloggers? Come on! Grabe, may taga-hatid Ayan, Si Colonel Jan Fajardo. Any message to the followers mo? Tatag lang. Yun. Akala ko po kasi, kaya nilagyan ko ng slow-mo, akala ko, ang sasabihin niya, kapal lang. Tatag pala. Tatag lang.
Oh, ito. Ingat na ingat, grabe. Ang high popoy inmate. Any message or to do followers ba? Tatag lang. So, ito naman ho si Amanda. Okay, ito si Amanda. Ito po. Ito. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 20... Bakit po pupusasan si Amanda? Hindi naman ito ang inireklamo. Siya nga yung nagreklamo ng rape at nagreklamo ng qualified human trafficking. So, saan po ba naman tayo makakakita ng complainant ipuposas? Wala pong ganon. 14. Alright, Manoy? Kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific sa The Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy, nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy, natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto.
Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, bumaibabaw si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Sinimulan niyang halikan. Mga kababayan, ang pinag-uusapan po natin dito ha, ano pa ito, 2014 pa ang insidente na ito, 10 taon na nakalipas. Ibig sabihin, malakas pa ho sa kalabaw si Kibuloy nun. Ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay. Diba? Grabe, ano? O, tapos ito yung sinasabi sa kanila pagkatapos. Kung paano ko ba sasalihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang nililinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Grabe. Kaya na po, bahala ang yan. But nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So, kung ako ay namilabot, I don't know kung ano yung makamdaman nun. Nung ako yun, kung makinig ko yun, sa isang baka na sasabihin na tataputin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil sabi ko nga, ang pagtalik sa kanila Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan itong mga batang ito. Again, ulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin. Not only for themselves, hindi na para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot natin sa angels of death. Ay nako, nakakapanggigil, angels of death. Tapos bata ang makakarinig, 'di ba? Nasa kanilang isipan naglilingkod sila sa Diyos na totoo, sa Diyos na buhay. Yun pala, 'di ba? Ito yung lalapa sa kanila at i-brainwash sila, 'di ba? Na virgin ka pa rin. Swerte mo nga. Nakatalik mo ang Diyos. Ang nakasex mo ay ang Diyos mismo, ang Espiritu. Walang iya. Dumagan sa'yo, kumabayo sa'yo, tapos sasabihin, Espiritu.
Ang talaga nakakapanggigil. Parang parang ang sarap abangan dito sa Quezon City Hall si Kibuloy. Tapos pagka makita, tirado rin. Ay, nako.